Bayan, tayo po ay magsisimula na ng ating regular na pagpupulong sa pangunguna po ng ating iginagalang Danilo Lalunyo Liwanag. Para po lumabas sa sa ating po mga kagalalan na sangguniang bayan, dito po sa ating sekretary, sa ating po yung mga kasamahan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng kagalalang Konsehal Bomel Libero. Good morning po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nanonood sa teleradyo, sa buong sanggunian, sa pangunguna ng ating ginagalang na pangalawang punong bayan, Danilo Lalunyo Liwanag, sa ating pong sekretary. Umpisahan po muna natin ang ating pagpupulong sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, makapangyarihan at pagmamahal na Diyos, sa araw na ito, kami lumalapit sa iyo na may pagkakumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng sangguniang bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan at makatao sa ikabubuti ng lahat. Pagkaloobon mo kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan ay magpapasya at patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod sa kapwa ng walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya na may basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas, Tupang Hinira. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kay mas nagsigahanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit kong bagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan ang may di matitigil. Lupa ng araw ng walhagin pagsingka, buhay langit sa piling mo. Ang bigaya na pagkay mag-amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Itas po natin ating kanang kamay. The Councilor greet. I am a Philippine Councilor mandated by law and measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents and their pursuits for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act, and as tread the rules of local legislation, may I multiply God, my hand and heart shall be true to my constituent and the Filipino people. Good morning po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na sangguniang bayan. Ganoon din po sa ating mga kababayan. Ang ating pong kalihim. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong sipi ng katitikan at ang tala-arawan po ng Sangguniang Bayan na naganap po noong April 13
2026 ay naipadala na po sa lahat po ng ating mga kagalang-galang na konsehal ng bayan at ito po ay aking pinatutunayan sa pamamagitan ng aking lagda kung kaya po ito po ay hinihiling ko na sa pamamagitan ng kagalang-galang Fort Salumbides na mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa inyo at sa ating po mga kasamahan, sa ating pong kalihim Secretary Bong at sa ating po mga staff. Mr. Chair, kung wala na pong paglilinaw po, tsaka pagwawasto sa ating pong nakaraang katitikan, ito naman po ay naipadala na sa ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po na mapagtibay na ngayong araw. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangangaluhan ng Motion for correction po, Mr. Presiding Officer. kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Maraming salamat po. Nung nakaraan pong sesyon, ako po ay nagpasok ng isang resolution na may titulong isang resolusyon na nagpapatupad ng mga hakbang sa pag-iwas sa sunog at pagpapalakas ng kahandaan sa emergency sa barangay. Atin pong napag-alaman at sa tulong din po ng ating secretary na ito po ay administrative ordinance. Kaya po akin po itong pinapabago at maitala sa ating minutes na ito po ay unang pagbasa na lamang para sa proposed ordinance at mai-refer po sa tamang komitiba. Kaya minumungkahi ko po ang pagbabago sa minutes nung nakaraang sesyon. Maraming salamat po. Sa ating kagalang-galang Konsehal Port Salumbides, pakilinaw ko anong talata at anong page ang ipinababago ng ating kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Sige po. Ito po ay pagbabago po ng ano po, Mr. Secretary. Kagalang-galang na tagapangulo, pwede ko po bang matanong ang ating kalihim? Sang-ayon sa ating kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar ay ang nakalagay sa talaan ng ating pinagpulungan ay isang resolusyon na ito ay pinababago na lang niya sa isang unang pagbasa ng proposed ordinance. Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede ko po bang matanong ang ating kalihim? Sa ating kalihim. Ngayon lang po tayo nakaranas ng ganitong pagwawasto. Magandang umaga po. Kagalang-galang na tagapangulo, mga kagalang-galang na konsehalas ng bayan. Nung pong ipinasok po ito bilang isang resolution, napansin po ng secretariat po na ang nilalaman po ay pang-administrative ordinance. So, as sa minutes po, yun po talaga ang naipasok as reso. Wala naman pong problema po doon kung ipababago o hindi. Pero mas anong tawag dito, nire-recommenda ko po na hindi na baguhin po yung minutes kasi po yun naman po ay sadyang at ipasok na lang po ngayon araw na ito bilang first reading po as administrative ordinance. So matapos po ang pagpuna ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar na ito ay sa halip mabago ay panatilihin na lamang at ngayon na lamang po ipasok. So ang mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides sa pagtitibay ng ating nakaraang katitikan matapos ang paglilinaw ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na po itong pinagtitibay. Maraming salamat po, kagalang-galang ng tagapangulo at sa ating pong kalihim Secretary Bong. Mr. Chair, wala po nagpatala sa atin ng privilege speech at tayo po ngayong umaga ay wala rin pong mga dumalong bisita. Kaya narito po ang ating calendar of business ngayong araw. Una ho, Barangay San Vicente, kapasyahan bilang isa, taong kasalukuyan. Kapasyahang pinagtitibay ng Sangguniang Barangay ng San Vicente na humiling sa Sangguniang Bayan ng Tagkawayan
na linawin at tukuyin ang opisyal na hangganan ng Barangay San Vicente sa pagitan ng Barangay San Francisco, Barangay Tabason at Barangay Santa Cecilia. Para sa komitiba ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po. Kasunod po, Barangay San Vicente, kapasyahan bilang 12, kautusan bilang 1, taong kasalukuyan. Kapasyahang pinagtitibay ang isang kautosang pambarangay bilang 1, taong kasalukuyan na hindi pinahihintulutan ang pagsusunog ng basura sa bawat tahanan at sa gilid ng kalsada sa nasasakupan ng Barangay San Vicente. To the Committee of Konsehal Port Salombides again. Maraming salamat po. Barangay Payapa, kautusan bilang 19, taong kasalukuyan. Isang kautosang pambarangay na nagbabawal sa pagtatali, pagpapastol o pagpapalaya ng mga hayop sa mga lupaing pribado nang walang pahintulot ng may-ari o kinauukulan. To Honorable Councilor Port Salombides. Maraming salamat po. Kasunod po, Barangay Payapa, kautusan bilang number 20, taong kasalukuyan. Isang kautosang pambarangay na nagpapatupad ng bawal bastos law at naglalayong pigilan ang anumang uri ng sexual harassment sa mga pampublikong lugar sa Barangay Payapa, Tagkawayan, Quezon. Same for Committee of Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po. Barangay Kinatakutan, Resolution number 17, Series of 2026. A resolution requesting the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of farm-to-market road projects in Barangay Kinatakutan, Sitio Bukal, with 580 meters in the municipality of Tagkawayan, Province of Quezon. The Committee of Honorable Councilor Revy Masangkay. Thank you po. Next, Barangay Manato Central, Resolution number 9, Series of 2026. A resolution requesting the Department of Agriculture for the validation, funding, and construction of farm-to-market road project in Barangay Manato Central, Tagkawayan, Quezon. To the Committee of Honorable Councilor Revy Masangkay. Next, Barangay Candalapdap, Resolution number 9, Series of 2026. A resolution requesting the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of farm-to-market road project in Barangay Candalapdap, Tagkawayan, Quezon. To the Committee of Honorable Councilor Revy Masangkay. Next po, Barangay Victoria, Resolution number 13, Series of 2026. A resolution requesting the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of the farm-to-market road project in Barangay Victoria, Tagkawayan, Quezon. To the Committee of Honorable Councilor Revy Masangkay. Thank you po. Next, Barangay Kagaskas, Resolution number 41, Series of 2026. A resolution requesting the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of farm-to-market road project in Barangay Kagaskas, Tagkawayan, Quezon. To the Honorable Councilor Revy Masangkay. Barangay Alihi, Resolution number 20, Series of 2026. A resolution requesting the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of farm-to-market road in Barangay Alihi, Tagkawayan, Quezon. To the Committee of Honorable Councilor Revy Masangkay. Barangay Alihi, Resolution number 8, Series of 2026. Resolution para sa kahilingan na ma-relocate ang lupang sakop ng Barangay Alihi dahil sa paggamit ng GPS ay nasakop ng ibang barangay. To the Honorable Councilor Port Salombides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, isa pa hong kapasyahang resolusyon mula ho sa Barangay ng Alihi. Resolution number 20, kapasyahan, tama po, number 20, taong 2026. Kapasyahang humihingi ng tulong sa pamunuang bayan sa pangunguna ng butihing Mayor Luis Oscar Carlo T. Eliazar at buong sangguniang bayan ay humihingi ng tulong ang Barangay Alihi sa pangunguna ng punong barangay, Kagalang-galang Reynante D. Verde, kasama ang sangguniang barangay na maipagawa ang concreting of slope protection
ng Sitio Ilayang Ermita na may sukat na 105 meters ang haba sa gawing kaliwa ng gilid ng ilog at 50 meters sa gawing kanan, at sa kasalukuyan ito ay may lapad na 4 meters lamang. To the Committee of Honorable Councilor Reby Masangkay. Maraming salamat po. Kasunod po, Barangay San Roque, Kapasyahan, bilang 10 taong kasulukuyan. Isang kapasyahan na humihiling sa ating kagalang-galang na Gobernadora, Doktora Angelina de Luna Tan, sa pamamagitan ni Vice Mayor Danny Liwanag, na mapagkalooban ng isang rescue vehicle ang Barangay San Roque, Tagkawayan, Quezon, upang magamit sa mga emergency response at kalamidad. To the Committee of Honorable Councilor Reby Masangkay. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, isa pa ho, Barangay Bukal, Resolution number 11, Series of 2026. A resolution requesting the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of farm-to-market road in Barangay Bukal, Tagkawayan, Quezon. Same for Honorable Councilor Reby Masangkay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, isa pong resolusyon naman na nagpapatibay at nag-aaproba ng opisyal na logo ng Office of the Senior Citizens Affairs ng Bayan ng Tagkawayan, Quezon, at naglalarawan ng simbolismong nakapaloob dito. To the Honorable Councilor Porridge Salombides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, hindi lang po napasama sa ating pong agenda, pero magalang ko rin hong pinapasok. Isa rin pong resolusyon ng Barangay Kasispalan. A resolution requesting for validation and construction of a new barangay hall from the Honorable Provincial Governor of Tagkawayan, Quezon, and Quezon Province, Doktora Angelina Helen de Luna Tan, through the Sangguniang Bayan of the existing structure which is no longer due to the deteriorating condition of the existing structure which is no longer safe and suitable for use as an evacuation center. Barangay Kasispalan, Mr. Chair. To Honorable Councilor Reby Masangkay. Mr. Chair, karagdagan din pong kapasyahan mula ho sa Barangay ng Tunton. Isang resolusyon na taos-pusong humihiling sa kagalang-galang na Congressman, Attorney Kit Micah de Luna Tan, bilang kinatawan ng ika-4 na distrito na malaanan ng pondo ang proyektong pagpapasemento ng farm-to-market road na matatagpuan sa Sitio Pulang Lupa, Barangay Tunton, Tagkawayan, Quezon. To Honorable Councilor Reby Masangkay. Mr. Chair, isa pa ho. Resolution mula po sa ating barangay ng Tunton muli. Isang resolusyon na matapat na humihiling sa kagalang-galang na Gobernadora Angelina de Luna Tan ng lalawigan ng Quezon na malaanan ng pondo at proyektong reopening/concreting ng barangay roadside na matatagpuan sa sentro ng Barangay Tunton, Tagkawayan, Quezon. To Honorable Councilor Reby Masangkay. Mr. Chair, isa pa ho, mula po sa Barangay Kabibihan, isang resolusyon na humihiling kay kagalang-galang Congressman Attorney Mike Tan, kinatawan ng ika-4 na distrito ng lalawigan ng Quezon, na maglaan ng pondo para sa proyektong pagpapasemento ng farm-to-market road na may kabuoang haba ng 3 kilometro na matatagpuan sa Sitio Ilaya, 1 kilometro, Sitio Sentro, 1 kilometro, at Sitio Ibaba, 1 kilometro. Honorable Councilor Reby Masangkay. Mr. Chair, meron din po tayong ilang mga barangay at SK budgets na dumaan na po sa masusing pag-aaral po ng komitiba ni Konsehala Reby Masangkay. Babanggitin ko na po isa-isa. San Diego Annual Budget, Del Rosario SK Annual Budget, Concepcion Supplemental Budget, Rizal Supplemental Budget,
and Malbog annual budget. At ang ating pong AIP. To the Committee of our Honorable Councilor Reby Masangkay. Take it all. Mr. Chair, last na po. Medyo marami-rami po ang ating agenda. Mr. Chair, isa pong kahilingan at isa po palang batas na nagpapatibay po at nagpapalit ng opisyal na logo ng Barangay Katimo, Tagkawayan, Quezon at nagtatakda ng mga alituntuning wasto sa paggamit nito. To the Honorable Councilor Port Salumbides. Maraming salamat po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Magandang umaga po sa ating lahat, sa atin pong kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag, Secretary Bong, at sa lahat po ng naririto ngayon, sa akin po mga kasamahang miyembro ng Sangguniang Bayan. Inihiling ko po na magkaroon muna tayo ng recess po ng 3 minuto. Maraming salamat po. Dahilan po sa siguro marami yung kanya naka-assign ngayon ay humihiling po ng 3 minutong recess para po sa distribution siguro ng iba nating mga pumasok na mga resolution mula sa ating mga kabaranggayan. Baka nagtataka kayo lahat sa kanya komitiba. So the recess is maglilinaw po tayo. Sa bayan ng Tagkawayan na may 45 barangay, isa ang komunidad ng Tribong Manite sa mga nangangailangan ng pagtutok sa mga programa ng pamahalaan kabilang ang serbisyong pangkalusugan at nutrisyon. Sa limitadong pondo ng LGU, tuloy ang pagsisikap upang maabot maging ang pinakalaylayan ng ating mga barangay. Pakinggan natin ang kwento ng tagumpay ng Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project sa ating matatag na bayan. Dito po sa aking nasasakupan na barangay po, ang Barangay Kasispalan po ay isa po sa akin pong na konsulta ay ang isa pong IT member, si Ate Sheila po, Entico. Nung una po na kanyang pagbubuntis is wala po siyang sapat na kaalaman tungkol po sa tama at regular na pagpunta sa health station. Noon kasi very limited yung support. Pag sinabing nutrition, health lang yan. Hindi nakikita ng other agencies yung kahalagahan, yung nung involvement nila. Timely yung pagdating ng PMNP kasi bukod sa funding na matagal na naming ina-aspire na mapondohan lahat ng programang gusto naming maihatid sa community, nakakatuwa ang ganda ng approach ng PMNP kasi multi-sectoral siya. Ang buong akala namin, mag-implement lang kami ng programa, pero hindi na-develop din yung sistema natin dito sa Tagkawayan. Doon din papasok yung pagkuha at pagsigurado na accurate ang datos natin sa nutrition. Tapos, papasok din doon yung functionality ng mga governance mechanisms natin. So yung sa mga sistema ng pamamahala. Naging functional na yung mga BNCs natin. In-ensure natin na kumikilos talaga mula sa munisipyo hanggang sa mga sangguniang barangay. Ang focus kasi natin dito, hindi lang yung mga bata, katulad din ng mga buntes, women of reproductive age. So nakikita natin na mula dun sa mga in-implement natin na mga activities sa ilalim ng PMNP, gumanda yung health-seeking behavior nila. So, mas madalas na silang magpakonsulta, gumaganda yung pakikipag-ugnayan ng mga tao sa ating mga health workers. Nung pong dumating po ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project, nagkaroon po siya ng malawak na kaalaman na kung ano yung kahalagahan ng pagkukonsulta o yung prenatal check-up po. At ganun po ay tumugon po siya sa mga programang inihahatid po ng PNMP. Ang pamumuhunan sa nutrisyon ay hindi lamang pagtugon sa kasalukuyang suliranin ng malnutrisyon, kung hindi paghahanda rin para sa mas matatag at masiglang henerasyon ng mga Tagkawayan.
sa atin pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Ford Salumbides. Maraming salamat, kagalang-galang ng tagapangulo. Mr. Chair, meron po ditong kapasyahan ang sanggunian ng Barangay San Vicente na humihiling po sa ating sangguniang bayan na linawin at tukuyin po ang kanilang opisyal na barangay boundaries, especially ho yung sa pagitan ng San Francisco, Tabason at Santa Cecilia. Kung kaya bilang chairman po ng Committee on Rules ay akin pong ipapaschedule na magkaroon po ng committee meeting patungkol ho sa usaping ito. Babanggitin ko na lang po sa ating kalihim kung kailan po ang schedule. Barangay San Vicente, kautusan bilang isa ay atin pong inilalagay sa committee hearing and committee Meeting. And rules. Thank you po. Okay, ano po? Ay, i-endorse ko ano? Endorse ko na lang sa ano? Endorse ko. Thank you. Sorry po, Mr. Chair, isa pa po. Mr. Chair, maraming salamat po. Mr. Chair, bilang committee ho ng rules na tungkulin ho ng ating Sangguniang Bayan at nakapaloob sa ating panloob na patakaran na didinggin ho natin ang mga barangay ordinances na ipinapasa ho ng mga barangay at meron hong kahilingan ang ating barangay ng San Vicente na mapagtibay ho ang kanilang kautosang pambarangay bilang isa taong kasalukuyan na hindi pinapahintulutan ang pagsusunog ng basura sa bawat tahanan at gilid ng kalsada sa nasasakupan ng Barangay San Vicente. Kung kaya't ito po ay aking inire-refer po bilang committee chairman ng rules ay inire-refer ko po sa komitibo ng environment sa pangunguna ho ni Konsehala Rachel Eliazar. To the Committee of Honorable Councilor Rachel Eliazar. Mr. Chair, isa pa po sa inyo pong pahintulot. Ganun din po ang kautusan bilang 19 taong kasalukuyan na kautosang pambarangay na nagbabawal sa pagtatali, pagpapastol at pagpapalaya ng mga hayop sa mga lupaing pribado nang walang pahintulot ng may-ari o kinauukulan ay maparefer po sa komitiba ng agriculture. Refer to the Committee on Agriculture under Consejero Cons Bomel de Vero. Mr. Chair, isa pa rin po, isa pong kahilingan ng Barangay Payapa na mapagtibay po ang kanilang kautusan, number 20, series of 2026, o yung kautosang pambarangay na nagpapatupad ng bawal bastos law at naglalayong pigilan ang anumang uri ng sexual harassment sa pampublikong lugar sa Barangay Payapa, Tagkawayan, Quezon. Ito po ay, Mr. Chair, ay nire-refer ko po sa Committee ng Women and Children and Gender and Development sa pangunguna po ni Konsehala Rachel Eliazar. Maraming salamat po. To the Committee of our Honorable Council Rachel Eliazar sa Barangay Payapa, kautusan bilang 20 taong kasalukuyan. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Magalang ko pong ipinapasok kautosang pambarangay bilang 019 kautosang barangay Payapa, kautosang pambarangay na pinagbabawal ang pagtatali o pagpapastol o pagpapalaya ng hayop sa mga lupaing pribado nang walang pahintulot ang may-ari o kinauukulan.
17 na ito. Letter T. Saan? Ito. Hindi naman sinasabi ninyo. Letter C. Sorry, sir. Asa na tayo? Kinatakutan. Letter E. Letter E, barangay kinatakutan. Yung sa DA. Yung sa hayop, sa committee na lang yon. Sige. Letter E. Okay. A resolution requesting the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of farm to market road, Barangay Kinatakutan, ang haba ay 580 meters, Municipality of Tagkawayan. Endorsement of Barangay Kinatakutan, Resolution Number 17, Series of 2026. Pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Meron po bang pagtutot? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Isa pa po, Mr. Chair, a resolution requesting to the Department of Agriculture for validation, funding of construction of farm to market road at Barangay Manato Central, Municipality of Tagkawayan, Quezon. Endorsement resolution para po mula po sa Barangay Manato Central, Resolution Number 09 ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutor? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Sir, isa pa po, Mr. Chair, a resolution requesting to the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of farm to market road at Barangay Kandalapdap, Tagkawayan, Quezon. Endorsement resolution from Barangay Kandalapdap, Resolution Number 9 ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutor? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Isa pa po, Mr. Chair, a resolution requesting to Department of Agriculture funding and construction of farm to market road at Barangay Victoria, Tagkawayan, Quezon. Endorsement resolution from Barangay Victoria, Resolution Number 013 ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala SK Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Isa pa po, Mr. Chair, a resolution requesting to the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of farm to market road project in Barangay Kagaskas, Municipality of Tagkawayan, Quezon. Barangay Kagaskas, Resolution Number 41, endorsement of the Department of Agriculture, seconded by Honorable Councilor Rachel Eliasar. Is there any objection? There is none. Isa pa po, Mr. Chair, a resolution requesting to the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of farm to market road at Barangay Alihi, Municipality of Tagkawayan, Quezon. Barangay Alihi, para po sa endorsement na sa Department of Agriculture, ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtuton? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Isa pa po, Mr. Chair, a resolution requesting to the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of farm to market road at Barangay Bukal, Municipality of Tagkawayan, Quezon. Endorsement resolution para po mula po sa Barangay Bukal, Resolution Number 011 ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Revi Masangkay. Meron po bang pagtuton? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Marami pong salamat, Mr. Chair.
Transport. May dalawa pa. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Mr. Chair, meron din pong kahilingan ang Barangay Alihi. Resolution no para sa kahilingan na ma-relocate ang lupang sakop ng Barangay Alihi dahil sa paggamit ng GPS ay nasakop ang ibang barangay. Mr. Chair, sa tingin ko po ito ay pumapasok sa ating boundary bilang komitiba ho ng Rules and Good Government ay hinihiling ko po na ito po ay ma-schedule rin po for committee meeting kasama po ang ating mga agencies na nasasakupan nito. Ipapaschedule ko po sa ating kalihim. For schedule sa atin pong committee para po mapag-usapan itong Barangay Alihi, Barangay Boundary Dispute. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, isa pa hong resolution na nagpapatibay po at nag-aaproba ng opisyal na logo ng Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA ng Bayan ng Tagkawayan, Quezon at naglalarawan ng mga simbolismong nakapaloob dito. Opisyal na logo ng Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA. Resolution nagpapatibay ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Paglilinaw? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po, Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sa akin pong mga kasamahang kagalang-galang na konsehal ng bayan, kay Sekbong at sa atin pong mga kasama rito sa loob po ng session hall. Magalang ko pong hinihiling sa kapulungan ng Sangguniang Bayan na mapagtibay ang mga budget po ng iba't ibang barangay. Ito po ay dumaan na sa review ng tanggapan po ng budget officer, ganun din po ang komitiba ng Appropriation, Budget and Finance. Kung kaya po hinihiling ko na mapagtibay ang annual budget for calendar year 2026 ng Barangay San Diego na nagkakahalaga ng 3,115,668.46 centavos. Barangay San Diego, annual budget, pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala ABC Tilit, Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Ganun din po ang Sangguniang Kabataan annual budget ng Barangay del Rosario para po sa taong 2026 na nagkakahalaga ng 283,286.09 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay del Rosario, annual budget, pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala SK Angela Salombides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Supplemental budget number 1 for calendar year 2026 ng Barangay Concepcion na nagkakahalaga ng 182,414.76 centavos. Barangay Concepcion, supplemental budget number 1 ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Ganon din po ang supplemental budget number 1 ng Barangay Rizal for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 53,000 pesos. Barangay Rizal, supplemental budget number 1 ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Annual budget ng Barangay Malbog para po sa taong 2026 na nagkakahalaga ng 2,958,921 pesos .49 centavos. Barangay Malbog, annual budget ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Vice, diretso ko na po. Kahilingan po na mapagtibay ang Annual Investment Program for calendar year 2026
ng Bayan ng Tagkawayan para po sa iba't ibang programa, proyekto at gawain ng pamahalaang bayan kagaya po ng Aid to Tanod, Aid sa Lupon, Aid to Peace in Order Council, pag-install po ng iba't ibang roads na mga seniches, at ganun din po ang iba't ibang mga construction, kagaya po ng construction ng concrete gas vent. Ito po ay sa sanitary landfill. Ganon din po ang mga ibinibigay pong aid sa atin pong mga barangay health workers. Pagbili po ng isang unit ng dump truck para po sa garbage collection, repair and maintenance ng parks, plaza and monuments. Ganun din po ang pagpapaganda ng ating parks and plaza. Aid to PWD, supplementary feeding ng, ito po yung counterpart ng LGU. Ganun din po ang assistance sa atin pong mga kababayan na nangangailangan po ng transportation, assistance din po sa mga indigent individuals, yung pong mga sa mga pagkain, bigas. At ganun din po ang kung sakaling kakailanganin ang expansion po ng hospital buildings ng Barangay Muntimparang, construction ng level 2 potable water supplies ng Barangay San Diego, construction ng Barangay Health Center ng Barangay Rizal, computerization program, construction ng solar water irrigation at Barangay San Francisco, concreting of White Copra facility frontage, yung pong pagsasaayos ng bukana, at concreting ng White Copra facility, yung kanina nga po, binanggit ko na, at construction ng Bagsakan Center at Barangay San Diego, dahil dito po sa Barangay San Diego ang maraming mga nagtatanim ng mga gulayin. Construction of Pajok Box Culvert sa Barangay Alihi, rehabilitation of Kulong-Kulong Box Culvert, construction of warehouse for circulating dryer, rice complex sa Barangay Bamban, concreting of FMR, Purok Gemilina, Barangay Tabason, at purchase ng motor vehicle for agricultural production, concreting of FMR, Barangay Kinatakutan, concreting of FMR, Barangay San Diego, at ganun din po ng Barangay Santa Monica, na ito po ay nagkakahalaga ng 127,657,388.60 centavos. Salamat po. Supplemental AIP for 2026 amounting 127 million ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Pero. Mayroon po bang pagtutol? Dahil po marami ang tumaas na kamay ng ating sa pangangaluha, ito po ay ating pinagtitibay ng buong sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eleazar. Maraming salamat po sa pagkilala, Ginoong Tagapangulo. Ako po ay nag-aakda ng isang kautunsang pangbayan na may titulong isang kautusan na nagpapatupad ng mahakbang sa pag-iwas sa sunog at pagpapalakas ng kahandaan sa emergency sa barangay. Hinihiling ko po ito na maaprubahan sa unang pagbasa at mai-refer sa tamang komitiba. Salamat po. Una pong pagbasa para po sa proposed ordinance na nabanggit ng ating kagalang-galang Konsehal Rachel Eleazar kanina sa pagtatama ng ating katitikan. Ay pinangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal Porch Salumbides. Prepare for our second reading and committee hearing. Pati na po sa pag-i-invite ng ating ibang mga spokespersons.
Kagalang-galang Konsehala Ripi Masangkay. Maraming salamat pong muli. Kahilingan po ng Barangay Alihi para po sa ating iginagalang at minamahal na butihing punong bayan, Mayor Carlo Ilyasar, na humihingi po ang sangguniang barangay ng Barangay Alihi, humihingi ng tulong sa pamunuang bayan sa pangunguna ng butihing Mayor Luis Oscar T. Ilyasar at buong sangguniang bayan na ang Barangay Alihi sa pangunguna ng punong barangay Kapitan Reynante Verde kasama ang buong sangguniang barangay na maipagawa ang concreting of slope protection ng Sitio Ilayang Ermita na may sukat na 105 meters ang haba sa gawing kaliwa ng gilid ng ilog at 50 meters sa gawing kanan at sa kasalukuyang ito ay may lapad na 4 meters lamang. Barangay Alihi, resolution para po sa ating minamahal na punong bayan ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Vice isa pa po, kahilingan po ng San Roque, isang kapasyahan na humihiling sa ating kagalang-galang na Governor Doktora Angelina Dilunatan ng lalawigan ng Quezon sa pamamagitan ni Vice Mayor Danny L. Liwanag na mapagkalooban ng isang rescue vehicle ang Barangay San Roque, Tagkawayan, Quezon upang magamit sa mga emergency response at kalamidad. Resolution po para sa ating kagalang-galang na Gobernadora Dr. Helen Tan para po sa Barangay San Roque Rescue Vehicle ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Vice isa pa po, kahilingan po ng Barangay Kasispalan sa panguna po ni Kapitan Jenny P. Mendoza at bumubuo ng sangguniang barangay. Ang isa pong resolution address po sa ating minamahal na Governor Dr. Helen Tan. A resolution requesting validation, funding, and construction of new barangay hall from the Honorable Provincial Governor of Quezon, Dr. Helen Tan, through the Sangguniang Bayan of Tagkawayan, Quezon, due to the deteriorating condition of the existing structure, which is no longer safe and suitable for use as an evacuation center. Resolution po para po sa mula po sa Barangay Kasispalan para po sa ating minamahal at ginagalang na Gobernador Dr. Helen Tan ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, we are now open for other matters. For other matters. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. On behalf of the Committee on Women, Children, and God, I am sponsoring a resolution expressing support for the improvement of the special needs education classroom at Tagkawayan Central Elementary School and other similarly situated schools subject to assessment of the local school board and endorsing the same for possible funding under the Special Education Fund. I respectfully move for the approval of this resolution. Thank you. Resolution for from our Honorable Councilor Rachel Eliasar. Pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal for Chalumbides. Meron po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Communication po. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Vice Danny. Binabati po ng
ng kalihiman po ng Sangguniang Bayan, ang ating pong Sangguniang Bayan sa pangunguna po ni Vice Mayor Danny Liwanag. Na-approve na po yung bumalik pong document sa atin regarding po doon sa resolution declaring the validity of Ordinance 23-2026 of Tagkawayan, Quezon entitled Ordinance Authorizing the Proposed Borrowing of the Municipality of Tagkawayan, Province of Quezon in the amount of 28,270,000 pesos to fund the procurement of 4 po na dump trucks at isang unit ng garbage compactor na lahat po ay brand new. Ito po ay in-sponsoran po ni Honorable Rachel A. Obana, Honorable Angelo P. Eduarte, Honorable Kate Michael D.L. Tan, Honorable John Joseph Akibido, at Honorable Samuel B. Nantes. Ito po ay ordinansa po na pinangunahan po na ating pong kagalang-galang Veronica A. Masangkay at pinangalawan po ni Konsehala Angelita A. Guban sa buong Sangguniang Bayan po. Congratulations po at meron na naman po tayong pumasang ordinansa po sa Sangguniang Panlalawigan. Meron din pong sulat, Mr. Chair, para po sa galing po sa Prado Power Corporation. Humihingi po sila ng request for support and no objection for the development of a proposed power project in Barangay Bamban and Barangay Payapa, Tagkawayan, Quezon. Ito po ay for action po ng Committee on Energy. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Chanambides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, humingi po ng paumanhin ng inyong lingkod. Meron pala pong nakalimutan pa. Sorry po. Nakalagay po kasi sa ibang papel. Parte po to nung nabanggit ko naman na agenda kanina. Mr. Chair, isa pong kahilingan na mapagtibay po ang opisyal na logo ng Barangay Katimo, Tagkawayan, Quezon at nagtatakda ng mga alituntunin sa wastong paggamit nito. Pagtitibay po ng kahilingan ng Barangay Katimo para sa kanilang opisyal na logo. Kasama naman po ito doon sa nabanggit na agenda kanina. Ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay ang opisyal na logo ng Barangay Katimo. Kagalang-galang Konsehal Riby Masangkay. Maraming salamat po. Pasensya na po at medyo nakaligtaan po din. Ito po ay 3 kahilingan ng Barangay Tuntun at Barangay Kabibihan. Kahilingan po sa ating minamahal na Governor Dr. Helen Tan, isang resolution na matapat na humihiling sa kagalang-galang na Governor Dr. Helen Tan, lalawigan ng Quezon na malaanan ng pondo ang proyektong reopening, concreting ng barangay road site na matatagpuan sa sentro ng Barangay Tuntun, Tagkawayan, Quezon. Kahilingan po ng Barangay Tuntun para po sa kagalang-galang na Gobernador Dr. Helen Tan ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po atin pong pinagtitibay. Isa rin pong kahilingan sa atin pong minamahal na Congressman Attorney Mike Tan, isang resolution na taos-pusong humihiling sa kagalang-galang na Congressman Attorney Mike Tan, kinatawan ng ika-4 na distrito ng lalawigan ng Quezon na malaanan ng pondo ang proyektong pagpapasemento ng Farm to Market Road na matatagpuan sa Sitio Pulang Lupa, Barangay Tuntun, Tagkawayan, Quezon. Resolusyon po ng Barangay Tuntun para sa Sitio Pulang Lupa sa atin pong kagalang-galang na kinatawan Congressman Attorney Mike Tan ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po atin pong pinagtitibay. Ganon din po ang kahilingan ng Barangay Kabibihan sa atin pong minamahal na Congressman Attorney Mike Tan na mapaglaanan ng pondo para sa proyektong pagpapasemento ng Farm to Market Road
na may kabuuang haba na 3 kilometro na matatagpuan sa Sitio Ilaya, Sitio Sentro at Sitio Ibaba na tig 1 kilometro po bawat sitio ng Barangay Kabibihan, Tagkawayan, Quezon. Para po sa 3 sitio ng Barangay Kabibihan, Concreting o Farm to Market Road, ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang konsehala ABC Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, nung nakaraang session ay naipaubot po natin ng Sangguniang Bayan ang ating pagbati sa ating isang kasamahan na magre-retiro ho. Ngayong araw, si Tito Wani Panganiban, ngayon po ay nag-iimbita po sila para sa programa ng kanyang retirement mamaya pong 2:00. Pero yung ating pong pagbati at pagkilala ay naipaabot na po nung nakaraang session. Maraming salamat po. Papaalaala po para po sa retirement program ng ating isa sa mga head ng ating munisipyo kay Kuya Wani Panganiban, April 20, Monday, 2 p.m. AMDC Hall. Lahat daw po ay inaanyayahan ayon sa ating kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, salamat po. Baka po pwedeng maipahanda na po yung ating resolusyon ng pagkilala para po ating personal na maipaabot mamayang hapon ho. At Mr. Chair, kung wala na pong ibang mungkahi at ibang matters na gustong talakayin ng ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagtindig ng ating regular na pagpupulong. Kahilingan po ng pagtindig ng ating regular na pagpupulong ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagtitindig na ng ating regular na pagpupulong.